Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Intersection sa Scout Tobias, Timog Avenue, lungsod ng Quezon, Takaw. Disgrasya, mga motorista, umaalma. Isa sa hindi masolusyonan ng ating pamahalaan ang sobrang bigat ng daloy ng trapiko sa ating bansa. Maging ang iba't ibang kawani ng sektor ng gobyerno, nagsanib na ng kanilang mga puwersa. Iba't ibang paraan na rin ang kanilang ginawa, pero hindi pa rin ito mabigyan ng maayos na solusyon. Katulad na lamang ng naaktuhan ng KP team sa kabaan ng Scout Tobias sa Timog Avenue sa lungsod ng Quezon. Ang trapiko sa lugar, animoy buhol-buhol na pansit. Ang mga motorista na dumadaan sa lugar, kanya-kanyang diskarte makalusot lamang sa bumper-to-bumper na traffic. Ang isang taxi nga na ito na may plakang UVU 996. Abay kung todo pihit ng kanyang sasakyan, mailusot lamang ang kanyang taxi minamaneho. Ang tsuper naman ito ng isang SUV na may plakang ABI 9042, nagawa pang ipagsiksikan ang kanyang sasakyan kahit alam naman niyang hindi pa siya makakalusot. Ang naging resulta ng kanyang kalokohan, nagdulot lamang naman ng abala sa ibang motorista. Pero nang hanapin ng KP team ang mga nagbabantay sa lugar, abay mga missing in action, wala at hindi mahagilap. O baka wala talagang traffic enforcer sa lugar. Kaya ano po ba problema dito? Traffic kasi, wala na traffic eh. Siguro, palagyan na lang po ng stoplight dito. Mas mabuti na yun para makaiwas sa traffic. Kaya naman, panawagan ng kilos pronto sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Hukaw na mo! Anong solusyon ninyo sa problemang ito? Traffic light o traffic enforcer? Ora mismo, aksyon na yan para mga motoristang walang disiplina, masita at makatanggap ng kaakibat na parusa. Para sa kilos prontong tugon sa reklamong yan, sa linya ho natin si Aldrin Cunha, City Administrator ng Quezon City. Sir, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi po, Mr. Tulfo. Okay, kasama ho natin si Alex Santos. Live ho tayo. Morning, Sir Aldrin. Ay, Good evening po. Good evening, Mr. Tulfo, Mr. Santos. Okay. Lex, ito, isasabihin na ho namin sa inyo. Kabisado, malapit ho sa amin to, ng ito hong lugar na to. Sir, pwede ho ba natin maglagyan ho ng traffic light ho rito? Baka ito ho'y pakiusap na lang ho namin kasi kung minsan nagkakabuhol ho rito. Ayaw magbigayin ho, sir. Dito ho sa may intersection ho na may Timog Extension. Timog Extension, sir. Siguro naman, sir, nasa video ho namin yan. Sinasabi na rin ho ng mga motorista na panahon na para malagyan ng traffic light. Magagawan ho ba ng syudad, sir? Kasama na po yan sa isa sa mga panukala natin sa Metro Manila Development Authority ng paglalagyan po ng signaling system, no? Lalo na yung mga malalaking lansangan ngayon na ating ginagawa, no? Na natatapos para maiwasan po natin yung mga vehicular altercations at saka traffic. Pero sir, ito ho ba'y naka-priority? Kasi alam nyo, sumisikip na ho sir ang Timog, ano? Ito ho sa Timog Extension, sir, talagang madalas ho rito, ayaw magbigayan. Kung sakaling temporarily habang wala pa hong traffic light, baka pwede ho ba tayo magtalaga ho rito ng mga enforcer na ho ng Quezon City na medyo andyan lang ho para ma-manage ho yung traffic? Makakaasa po kayo na i-coordinate po natin sa Traffic Operation Center para makapagtalaga tayo ng traffic enforcer dyan sa kanto ng Timog Avenue at saka ng South Tobias. Yes. Lalo na ngayon na South Tobias, medyo lumawak na ang lantakan na yun. That's right, sir. That's right. Ngayon pa lang, sir, kami aasa ho, sir, at kami mag-aantay. Siguro naman, sir, yan ay magagawa nyo ng paraan in the next couple of weeks. Makakapag-antay naman dahil summer naman ho ngayon, sir. No? So, while hindi ho masyado matraffic dahil sarado ho ang ibang itong mga eskwelahan, siguro, sir, magawan ho nyo ng paraan bago magpasukan.
Opo, makakaasa po kayo na gagawin po natin ng kaukulong action yung sitwasyon ng daloy ng trapiko dun sa panulukan ng Timog at South Tobias. Well, ngayon pa lang sir, nagpapasalamat ho kami sa inyo in advance at i-check ho namin yan. Maybe ho, pagkatapos ho ng Semana Santa o bago magmayo ho, okay na ho yan. Opo, maraming salamat po. Walang anuman, sir. Mga kuya. Thank you, sir. So, ulitin po sir. Ayun. At siguro, request na rin po natin sa mga motorista rin dyan. Dahil nakita nyo naman po, di ba may box ho na color yellow ba yun o orange? Ang ibig sabihin doon, gawin nyo pong bakante ho yun. Magbigayan ho kayo minsan. Kapag wala ho kayo nakikitang traffic enforcer o traffic light, magbigayan ho kayo. Pag maramot ho kayo, talaga hong magta-traffic ho dyan sa lugar na yan. Habang meron like sa ibang bansa, ako naman ay sasabihin, dahil malimit tayo sa States, na nagbibigayan doon. Mabibigayan talaga. Bakit sa atin parang tayo nagmamadali, parang ayaw Alam mo yung word na yielding? Oo. You have to yield. Ayun. Pag alam mong ikaw ay huli, doon sa isa, nakita mo naman siya nauna sa you have to yield. Ibig yun sabihin, yung word na yun eh. Yung traffic, yung sinasabi, sino yung nauna? Nauna, pagbigyan mo yun. Pagbibigyan.